Ma, pupunta lang po kami ni Daryl sa mall, ha? Miss ko na rin po kasi siyang makasama eh. Paalam ni Liana sa kanyang ina. Mag-ingat kayo. Huwag kayong masyadong magpapagabi, bili ng ina. Opo, maanong gusto mong ipabili? Tanong ni Daryl sa kanyang nobya. Mamaya na tayo mamili. Gusto ko munang maglibot sa buong mall. Miss kong maglakad kasama kay. Ako rin naman. Pasensya ka na't palagi rin akong busy sa kumpanya, kaya minsan na lang din tayo nagkakabonding, sagot ni Liana. Siya nga pala, nood tayo ng movies. May magandang palabas ngayon, yaya ni Daryl. Hindi ba gipit ang oras mo? Tanong ni Liana. Inilaan ko ang araw na to sa'yo kaya no worries, sagot ni Daryl. O sige, ikaw ang bahala. Pagdating ng dalawa sa mall, bumili muna sila ng makakain sa loob ng sinihan para daw hindi na sila lalabas pa. Gentleman ang boyfriend ni Liana, ni isang halik ay hindi ginawa nito sa dalaga. Hanggang hawak kamay lang siya. At kung anong dahilan kung bakit ayaw niyang halikan si Liana, ay isinawalang bahala na lang ito ng dalaga. Ang ganda ng movie, no? Nakaka-in love. Ang sarap siguro magmahal kung ganyan ang lalaking mamahalin mo, handa kang ipaglaban sa lahat ng pwedeng manakit sa'yo, nakangiting sabi ni Liana, habang nakasandal sa balikat ng boyfriend niya ang kanyang ulo. Tama ka, maiksing sagot ni Daryl sa nobya. Hanggang sa natapos ang palabas ay nag-aya si Liana na lumabas na mula sa sinehan. Ramdam niyang hindi na mapakali si Daryl pero hindi niya ito pinuna. Mas gusto niyang ito mismo ang magsabi sa kanya kung anong nangyayari. Pero nakauwi na lang sila, wala pa ring sinabi ang binata sa kanya, kaya matamlay na pumasok siya sa bahay nila. Where is she? Tanong ni Adrian sa kanyang tauhan. Nakauwi na siya, boss. And that man? Tanong ng tauhan. Gusto kong imbestigahan mo siya. I need that information tomorrow. Bigyan mo pa ako ng isa pang araw, boss, para alam ko lahat ang tungkol sa lalaking yun. Okay, but make sure na hindi ako mahihirapan na kunin ang babaeng yun sa kanya. No problem, boss. Ibinaba na ni Adrian ang tawag at nakangiting hinaplos ang mukha ni Liana mula sa larawan. I'll do everything to make you mine, malamig niyang sabi habang nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Ma, aalis na po ako. Mag-iingat ka, anak. Salamat, Mati. Naglakad na palabas ng bahay nila si Liana. Ilang araw na niyang hindi makontak si Daryl. Nag-aalala siya rito pero ni isa sa mga kaibigan niya, walang masabi kung saan ngayon ang binata. Love, kailan mo balak sabihin kay Liana ang totoo? Buntis na ako, Daryl. Alam mong ayokong lumaki na walang amang anak ko, naiinis na sabi ni Bianca sa binata. Bakit ka ba nagmamadali? Kasalanan mo naman kung bakit ka nabuntis, di ba? Ikaw ang may gusto niyan para makuha mo ako sa nobya ko. Alam mo kung gaano ko kamahal si Liana at ayokong saktan siya. Really? At yan pa talaga ang iisipin mo kahit may anak ka na sa akin. Sabay natin yung ginawa, Daryl. Parehas tayong nagpakasarap kaya hindi ako papayag na ako lang ang mag-aalaga sa kanya. Kaya gumawa ka ng paraan para masabi kay Liana ang totoo dahil kung hindi, ako mismo ang magsasabi sa kanya, banta ng dalaga sa binata. Ayan ang huwag na huwag mong gagawin, Bianca. Dahil hindi ako magdadalawang isip na abandonahin ka kapag gumawa ka ng hindi maganda sa babaeng mahal ko. Pananagutan ko ang anak ko pero hindi ibig sabihin no na pakakasalan na kita. Si Liana lang ang gusto kong dalhin sa altar at hindi ikaw yun, malamig na sabi ni Daryl bago iniwan ang dalaga. Gusto niyang tawagan ang dalaga pero hindi niya magawa dahil palaging nakabuntot sa kanya si Bianca. Ayaw naman niyang marinig nito ang boses ng kaibigan sa kabilang linya dahil alam niyang magsiselos na naman ito. Hanggat maaari ay ayaw niyang masira siya sa dalagang matagal niyang pinapangarap at iniingatan. So, this is your agenda ha? Nakangiting sabi ni Adrian habang nakatingin sa lalaking kalalabas lang ng bahay ng kanyang girlfriend. Gusto kong subaybayan mong babaeng nakatira dyan. Ayokong may gagawin siyang hindi maganda kay Liana. Kape po, boss. Pinaandar na ng driver ang sasakyan at umalis na sila sa lugar na iyon. Pagkarating ni Daryl sa bahay nila, kaagad na pinagalitan siya ng kanyang ina. Saan ka na naman ba nanggaling at kanina ka pang hinahanap ng nobya mo?
Ilang araw na siyang nagpapabalik-balik dito pero wala akong maisagot sa kanya. Galit na bulyaw nito sa anak niya. Pumunta dito si Liana? Saan ka ba kasi galing at bakit pati cellphone mo hindi makontak? May importante lang akong tinatapos, don't worry, ako na ang pupunta kay Liana mamaya. May tinatapos ka? Alam mo bang yan din ang sinasabi ng daddy mo sa akin noon kapag may kasama siyang babae? Agad na napaubo si Daryl dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ma, huwag mo naman po akong itulad kay daddy. Tapat po ako kay Liana. Sana nga, Daryl. Dahil kung mangyaring may ginawa kang kalokohan at ikakasakit ng damdamin ni Liana, sisiguraduhin ko. Sa'yo, ako mismong maghahanap ng lalaking hindi siya sasaktan, banta ng kanyang ina sa kanya. Ma, ako pong anak mo. So what kung anak kita? Tulad ni Liana, babae rin ako, Daryl. Kaya kung masasaktan siya, masasaktan din ako dahil parang anak ko na si Liana. At alam kong higit na masasaktan siya kapag nagloko ka. Hindi na nakipagtalo pa si Daryl sa kanyang ina. Humalik muna siya sa pisngi nito bago pumunta sa kwarto niya. Pag-open pa lang niya sa kanyang cellphone, ay sunod-sunod na text kaagad ang dumating at halos lahat yon ay galing kay Liana. Nang buksan na niya ang message ng nobya, ay napangiti siya dahil puro pag-aalala sa kanya ang laman noon. Tumunog ulit ang cellphone niya at number lang ang nakalagay. I'll do everything to make her mine, basa ni Daryl sa text. Parang magnet na tinitigan niya ang number na iyon. Kaagad niya itong tinawagan pero hindi niya ito makontak. Si Liana kaagad ang pumasok sa isip niya. Wala pa sana siyang balak na tawagan ito pero dahil sa text ay napatawag siya sa nobya. Daryl? Oh my goodness. Bakit ngayon ka lang tumawag? Alam mo bang nag-aalala ako ng sobra? Sorry kung nag-alala ka sa akin. May importante kasi akong nilakad at bawal ang phone doon kaya hindi agad kita natawagan. Nasa bahay na ako at salamat sa pag-aalala. Nakahinga ng maluwag si Liana nang marinig ang sinabi ng nobyo. Okay, tatawagan kita ulit mamaya ha. I love you. I love you too, mine. Ibinaba na ni Liana ang tawag habang may ngiti sa labi siyang bumalik sa trabaho niya. Kabababa pa lang ni Daryl sa kanyang cellphone nang may nag-text dito. Sulitin mo na ang araw na kasama mo pa siya dahil hindi magtatagal ay malalaman niya na may babae kang nabuntis. Agad na kinabahan si Daryl habang matalim ang tingin na ipinukol sa kanyang cellphone. Sino ka at bakit kilala mo si Bianca? Hindi mo makukuha si Liana mula sa akin, hinding-hindi, gigil na sabi ni Daryl habang halos madurog na ang cellphone niya dahil sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Pagdating ng hapon ay nagligpit na si Liana ng mga gamit niya at paalis na sa pinagtatrabahuhang kumpanya. Hoy, Liana! Ang ganda mo talaga! At ang ganda ng balat mo. Share mo naman sa amin yung sikreto mo para kuminis din ang balat namin, sabi ng katrabaho niya sa kanya. Kayo talaga. Wala akong pampakinis ng balat saka safeguard lang naman ang sabon na gamit ko nahihiyang sabi ni Liana. Hindi kasi siya sanay na pinupuri siya. Ay, wow! Hanep, kaya pala maraming nagkakagusto sa'yo sabi ng isa pa. Napakamot sa kanyang noo si Liana dahil sa kadaldalan ng mga kasama niya. Huwag niyo nang daldalin si Liana dahil wala nang pag-asa yung mga may gusto sa kanya dahil nasa baba na naghihintay sa kanya ang nobyo niya. At speaking of boyfriend, isa palang si ang boyfriend niya di ba? Nanlaki ang mata ni Liana nang marinig ang sinabi ni Jenny. Nasa baba ang boyfriend ko. Nang mapagtanto ang sinabi ng kasama niya ay mabilis na tumakbo siya sa elevator at pagkalabas niya ay siya namang pagtagpo ng mata nila ni Daryl. Mine! Mabilis na sinalubong siya ni Daryl at mahigpit na niyakap siya nito. Anong ginagawa mo rito? Nakangiti niyang tanong sa boyfriend habang papalabas sila ng building. Namiss kita kaya pinuntahan kita rito para makapag-date naman tayo, palusot ni Daryl sa dalaga. Ang totoong dahilan kasi kung bakit niya ito sinundo ay dahil sa text sa kanya na hindi niya kilalang texter. Hindi ka ba busy? No, I'm not. Basta para sa'yo, hindi ako magiging busy at na-adjust ko na ang gawain ko sa opisina para palagi kitang masusundo tuwing hapon, nakangiting sabi ni Daryl sa nobya.
Hindi naman alam ni Liana kung anong sasabihin niya dahil sa sobrang saya. Nang makarating sila sa lugar kung saan sila magde-date ay nakahanda na ang mesa. Nandoon ang lahat ng gusto ni Liana, ang paborito niyang pagkain na in-order ni Daryl, pati ang gusto niyang bulaklak na nandoon din. Hindi talaga yon ang paborito niyang bulaklak, nagustuhan niya lang yon dahil sa yon ang palaging binibili ni Daryl sa kanya. Wow! At talagang alam mo ang paborito kong kulay at pagkain ha, biro niya sa binata. Of course, basta para sa'yo, handa akong alamin ang lahat, proud na sabi nito sa kanya. Ngumiti lang ng tipid si Liana. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nadismaya. Ipinaghila siya ni Daryl ng upuan at pinaupo siya doon. Ito na rin ang nagsandok ng kanin para sa kanya, ganon din sa ulam niya. Matapos nilang kumain ay parehong nakatanaw ang dalawa sa baba. Nasa rooftop kasi sila. Gabi na rin kaya kita na nila ang mga ilaw na nagbibigay liwanag sa mga naglalakihang building. Mine, paano kaya kung magpakasal na tayo? Basag niya sa katahimikan nilang dalawa. Agad namang napabangon si Liana na nakahiga sa lap ng nobyo niya. Bakit parang biglaan naman yata niyan? Di ba sabi mo magfo-focus ka muna sa business niyo? Hindi na kasi ako makapaghintay na ikasal ako sa'yo. Gusto na kitang makasama. Naiinip na rin si Mommy kung kailan ba kita aalukin ng kasal. Si tita talaga, sobrang excited. Ano, darating naman tayo dyan pero hindi muna sa ngayon. Kailangan ko pa kasing makaipon but don't worry, sasabihin ko naman sa'yo kung kailan na ako. Agad na lumungkot ang mukha ni Daryl. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nabalisa sa sinabi ng nobya niya sa kanya, at kahit na nag-aalala siya ay pinilit niyang maging normal. Nakakahalata na kasi ang dalaga sa kanya. Okay, basta paghanda ka na, sabihin mo lang sa akin para maasikaso ko na ang kasal natin. Tumango lang si Liana at humiga ulit sa lap ng nobyo niya. Pagka-uwi ni Liana sa bahay nila ay agad na sinalubong siya ng kanyang ina. Mabuti naman at nandito ka na. May nagpa-deliver sa'yo ng bulaklak, nakangiting sabi ng kanyang ina. Bulaklak? Saan daw po galing? Nagtataka niyang tanong sa kanyang ina. Hindi ko rin alam eh. Nandoon na sa mesa ng kwarto mo, doon ko nilagay, tingnan mo na lang. Ano, kumain ka na ba? Opo. Magkasama kami ni Daryl kanina, anak. Sigurado ka na ba talaga kay Daryl? I mean, gaano mo ba siya kagusto? Ma, bakit ganyan ka po magtanong? Siyempre, gustong-gusto ko si Daryl at sigurado po ako sa kanya, paninigurado niya sa kanyang ina. Okay, o siya sige na magbihis ka na kung ayaw mo nang kumain. Ililigpit ko na lang ang pagkain na nakahain sa mesa. Ipinagtutulakan pa siya nito paakyat sa taas, kaya wala siyang nagawa kung hindi iwan ito sa sala. Napabuntong hininga si Leonora nang makaalis na ang anak niya. Gusto niyang sabihin dito ang nakita niyang mga pictures na nakita niya sa labas ng pinto, pero ayaw niyang makitang nasasaktan ng anak niya, kaya mas minabuti niyang itago na lang dito ang totoo. Tila nawala ang pagod na nararamdaman ni Liana nang makita ang bulaklak na sinasabi ng kanyang ina. Ang paborito niyang bulaklak yon at sininghot-singhot pa niya ito dahil sa bango ng bulaklak. Nang tignan niya ang card, a heart, he lang ang nakalagay at he lang ang alam ni Daryl, kaya alam niyang hindi galing kay Daryl. Kahit naguguluhan sa kung sino ang secret admirer niya ay pinilit pa rin ni Liana na makatulog. Hindi kasi pwedeng wala siyang tulog dahil marami pa siyang trabaho na gagawin bukas. Sa mansyon naman ni Adrian ay nakangiti si Adrian habang pinagmamasdan ang mga larawan na kuha ng tauhan niya na siyang inutusan niya para bantayan si Liana. Wow, ang ganda niyan ah! Patingin niya, hinablot ni Sheila ang hawak ng kuya niya at pati siya inapaw sa ganda ng babae na nasa larawan. Aba, pumapag-ibig ka na, kuya, tukso ni Sheila sa kanyang kuya. Yun lang, ang naging sagot ni Adrian sa bunso niyang kapatid. Gusto mo, kaibiganin ko siya, nakangiting sabi ni Sheila sa kuya Adrian niya. Really, napalabis si Sheila na parang hindi naniniwala ang kuya niya sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin? I have, of course, pero paano mo naman gagawin yun? Ako nang bahala dyan kaya relax ka lang. Bigyan mo ako ng information tungkol sa babaeng yan. Ako na ang bahalang dumiskarte para mapalapit ako sa kanya, nakangiting sabi ni Sheila sa kuya niya.
Naiiling na ibinigay na lang ni Adrian ang information sa kapatid niya. Alam naman niyang tutulungan siya nito at alam niya ang ugali nito na kapag gusto niya, makukuha niya. Ilang araw pang lumipas at hindi na nakabalik pa si Daryl sa bahay kung nasaan si Bianca. Galit na galit ang dalaga sa kanya. Hindi mo man lang ba sasagutin yung tawag na yan? Kanina pa nagriring yung phone mo ah. Baka importante na yan, sabi ni Liana habang nakatingin sa boyfriend niya. Don't worry, yung kabisi ko lang yan na makulit. Hayaan mo na siya, titigil din yan. Ganun ba? Oh, sige ito pakain ka pa. Marami pa akong dala dito. Ipamigay mo na lang sa mga tauhan mo kung hindi mo mauubos. Sayang naman kung mapapanis lang. Ang bait talaga ng girlfriend ko kaya mahal na mahal kita eh. Agad namang nag-init ang pisngi ni Liana habang nahihiyang nakatingin sa nobyo niya. Wow, ang sarap naman itong ulam nyo, pakain ha, sulpot ni Bianca sa opisina ni Daryl. Nagkatinginan lang magkasintahan at hindi alam kung anong kanilang sasabihin. Mars, you're here. Kailan ka pa bumalik? Akala ko ba nasa ibang bansa ka na nagtatrabaho at paano mo nalaman na narito ako? Sunod-sunod na tanong ni Liana sa kaibigan niya. Nagtanong ako kay tita. Pumunta ako sa bahay niyo at ang sabi niya nandito ka raw kaya dito na ako dumiretso. Nakangiting sabi nito habang sumubo ulit siya ng kanin at ulam. Oh, hi Daryl. Mas lalo kayatang gumagwapo ngayon ah, sabay kindat niya sa binata. Agad namang napapikit si Daryl at hindi alam kung anong gagawin at sasabihin niya. Alam niyang may binabalak si Bianca at bago pa mangyari iyon, kailangan na niyang gumawa ng paraan para hindi magkausap ang dalawa. Mine, sabi ni Mommy pwede ka daw ba mamaya doon maghapunan sa bahay? Namimiss ka na raw kasi niyang kasalo sa pagkain, kuha niya sa atensyon ng nobya niya. O sige, wala rin naman akong gagawin ngayon, nakangiti niyang sabi. Sasama ako sa'yo ah. Nang malaman ko rin kung saan ang bahay nila Jared para makilala ko na rin ang mommy niya, nakangiting sabi ni Marjorie. Si J. Wala ka bang lakad? Okay lang naman siguro mine, di ba? Ha, yes, okay lang naman, nautal na sang-ayon ni Jared. Pero ang totoo ay gusto niyang singhalan ang dalagang kasama nila. Pagdating sa bahay nila ay masayang sinalubong si Liana ng ina ng nobyo niya. Hello, tita, bati niya sa ginang saka humalik sa pisngi nito. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko sa'yo, iha. Wala rin naman akong trabaho ngayon, tita kaya naisip ko na samahan na lang kitang magluto. Wow, really? Nakangiting tumango si Liana sa ginang. Kaagad din naman siyang hinila nito papasok sa kusina habang si Marjorie ay inggit at galit ang nararamdaman niya dahil close si Liana sa ina ni Jared at parang nakalimutan na lang nito itong kasama. Nang makapasok ang dalawa sa kusina ay mabilis na hinila ni Caleb si Marjorie at dinala sa likod ng bahay nila. Love, ano ba? Nasasaktan ako. Stop it, Bianca. Stop calling me love dahil wala namang namamagitan sa ating dalawa. Bakit ka ba dikit ng dikit sa akin ha at sumama ka pa talaga rito ha? Sinasabi ko sa'yo, Marjorie, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag nagkamali ka ng sasabihin kay Liana, galit na sabi ni Caleb sa dalaga. Galit na binawi ni Bianca ang kamay sa lalaki at matalim ang tingin na ipinukol niya rito. Bakit ba? Takot na takot kang malaman nila na buntis ako't ikaw ang ama? Na may relasyon tayo? How dare you? Malakas na hinawakan ni Daryl ang panga ng dalaga at nagbabaga sa galit ang mga matang nakatingin kay Marjorie. Halos maiyak naman si Marjorie na nakatingin sa lalaki. Huwag na huwag kang magkakamali na sabihin sa kanilang totoo dahil hindi ako magdadalawang isip na dispatsahin ka para hindi ka na maging hadlang sa amin ni Liana, banta ni Jed bago niya iwan ang dalaga sa likod. Napaiyak nang wala sa oras si Marjorie. Nasaktan siya ng lubos sa pambabaliwala ni Caleb sa kanya. Mine, si Bianca. Asan na? Nagtatakang tanong ni Liana sa nobyo. Nakita niya kasing magkasama ang mga ito sa sala kanina. Nasa likod, naglalakad-lakad. Pupuntahan ko na ba? Tumango lang si Eric at bumalik na sa niluluto niya. Sa mansyon ng mga eskudero ay napangiti si Adrian nang makita ang mga pictures na pinadala ng tauhan niya sa kanya. Kahit kasi sa bahay nila Jared ay sinundan sila ng mga tauhan niya para masiguro niya ang kaligtasan ni Liana.
You're really a bastard, jerk. You didn't know how to keep your true colors, nailing niyang sabi habang nasa larawan ang tingin niya. Ngayon pa lang ay excited na siyang makita kung anong reaksyon ni Yi kapag nalaman ni Erika ang totoo tungkol sa mga pinaggagawa niya. Matapos maghapunan nila Liana ay kaagad na inihatid na sila ni Jared sa kanilang bahay. Sanong sa inyo? Ihahatid na rin kita, malamig na sabi ni Yi kay Marjorie. Dito na muna ako kila Liana. Wala rin kasi akong kasama sa bahay eh. Mabilis na tumaas ang kilay ni Jared at parang hindi nagustuhan ang sinabi ni Marjorie. Halika na, Mars, mabilis na bumaba si Marjorie sa kotse at kaagad na kumapit sa kaibigan niya papasok sa bahay. Kumaway lang si Liana sa nobyo niya bago sila tumuloy sa loob. Nagulat ang ina ni Liana nang makita kung sino ang kasama ng anak niya, pero kahit ganon ay pinapakita pa rin niya rito ang kabutihan niya. Naaawa lang siyang nakatingin sa kanyang anak na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kumain na kami kila Gemma. Ikaw, kumain ka na ba? Anak, alam kong hindi ka rito maghahapunan kaya nauna na lang akong kumain. Mabuti naman at napadalaw ka rito, Marjorie. Akala ko'y nasa ibang bansa ka nakasama ang boyfriend mo, nakangiting sabi ng ginang sa kaibigan ng anak. Hindi po kami natuloy, tita, kaya dito na lang siguro ako maghahanap ng bagong trabaho. Ganun ba? Anak, bakit hindi mo siya irekomenda kay Zay? Siguro naman ay may bakante sa kumpanya nila, hindi ba? Kawawa naman yung kaibigan mo kung wala siyang mapapasukang trabaho. Kakausapin ko po si Jared, matama ka, kailangan talaga ni Marjorie ng bagong trabaho ngayon. Sige, maha. Maiwan ka na muna namin, naiiling na nakatingin lang ang ginang sa dalawa. Sayang at magkakasalang kayo dahil lang sa isang lalaki, yan ang isip niya. Halos basagin na ni Yi ang cellphone niya matapos siyang tawagan ni Liana. Lalong hindi siya makakatrabaho ng maayos kapag nasa kumpanya niya si Bianca. Pero hindi rin niya kayang tanggihan ng nobya. Hindi lang niya mahal ang babae, kundi takot din siyang malaman nito kung anong tunay na namamagitan sa kanila ni Marjorie, at buntis pa ito sa anak niya. Mabilis na nagdaan ang mga araw. Nang pumasok si Liana sa trabaho niya ay pinagpiestahan siya ng mga katrabaho dahil sa mga bulaklak na dumating at may kasama pang chocolates at sweet message sa kanya. Grabe ka, girl, ang haba ng hair mo ah. Pero kung sa bagay, marami naman talaga nagkakagusto sa'yo eh. Kahit kulit yung buhok mo, bagay na bagay naman sa'yo at lalo. Kapangang gumanda. Simpleng ayos lang AC, ayan para ka ng si Barbie doll. Ewan ko sa inyo, magsibalik na nga kayo sa mga trabaho nyo. Uupo na sana si Liana nang tumili ang mga kasama niya, kaya wala sa sariling nakiusyoso na rin siya. Oh gosh, Bess. Ang gwapo at ang kurba ng katawan niya, di. Ang yummy. Kung akong girlfriend dito, siguradong ibabahay ko na ang lalaking to, sabi ng isa sa mga kasama niya. Hindi alam ni Liana pero kahit siya ay halos dumikit na ang mata sa lalaking kapapasok pa lang. Parang binyaan na ito ng lahat dahil sa maladonis niyang pangangatawan at ang perpekto nitong mukha ay hindi mailarawan ni Liana kung gaano ba ito kagwapo. Mabilis na umupo siya sa upuan niya at pinabayaan ng lalaki na dadaan sa mesa niya pero ganun na lang ang gulat ng sa tapat niya na mismo ito huminto. Kahit ang mga naroroon ay nakiusyoso na rin. Oy, ang swerte naman talaga ni Liana. Ano ba talagang meron sa babaeng yan at nagugustuhan siya ng halos lahat ng lalaki dito sa kumpanya? Rinig niyang sabi ng mga kasama niya. What can I do for you, sir? May I help you? Kahit kinakabahan ay naging mahinahon pa rin si Liana sa harap ni Adrian at mumiti pa siya rito ng matamis. Kung tutuusin halos nagpa-cute na siya rito. Matamis nang umiti si Adrian kay Liana. Para kasing musika sa pandinig niya ang boses ng dalaga. Cute iyan ang isip niya. I just want to ask, where's Aim Ledesma's office? Ah, si Sir Greg pala. Samahan na po kita sa kanyang opisina, sir, sabi ng isang babae. It's okay, kaya ko naman. Ituro mo na lang. Napilitan ng umiti ang babae saka itinuro ang opisina ng boss nila habang nagpipigil naman ng tawa si Sheila nang makitang nairita na naman ang kuya niya pero kaninang si Eric ang kausap at para itong mabait na anghel habang nakangiti sa dalaga.
Alam naman talaga nito kung saan ang opisina ng kaibigan at balak sana niyang magpasama kay Eric ng iba ang nagpresenta, kaya kaagad ay nadismaya siya. Tunay ngang maganda siya, simple at walang kaarte-arte sa katawan kaya naman pala nahuhumaling ka kaagad sa kanya at gusto ko na rin siyang makilala nakangiting sabi ni Sheila, habang nasa loob sila ng elevator. She's simple but yet so beautiful nakangiti ring si sabi ni Adrian pero huwag mong kalimutan akong gumawa ng paraan para malapitan mo siya mayabang na sabi ni Sheila, pero hindi siya pinansin pa ni Adrian pagpasok nila sa opisina ni Greg ay agad na napatayo ang kaibigan na makita silang magkapatid ding Escudero Himal at nandito ka nakangising sabi ni Greg sa kaibigan tumawa lang si Greg sa inasal ni Adrian sa kanya alam niyang hindi pupunta ang kaibigan doon kung wala itong kailangan kaya alam niyang importante ang ipinunta nito. Roon masayang nakipagkwentuhan si Greg sa kaibigan niya habang si Sheila naman ay sumasabat lang ang kapag kailangan bata pa lang ang magkaibigan ng dalawa hanggang si Sheila ay naging malapit na rin kay Greg at itinuring na rin niyang kuya ang binata. Pagsapit ng hapon dahil tapos ng ang trabaho niya ay nagligpit na ng gamit niya si Liana pupuntahan niya si Caleb sa opisina ni ito dahil may kailangan siya, kaya nagmamadali siya hindi na siya nag-abalang kumatok sa pinto diretso na siyang pumasok at ganun na lang ang gulat niya nang makitang nakahiga sa mesa si Marjorie habang pinaglalaruan ni Jared ang dalawa nitong bundok na laglag ang dala niyang folder. Kaya lumigo ng ingay mind gulat na sabi ni Jared habang nakitang tumutulo ang luha ng dalaga. Main mga hayop kayo mga babay kayo bakit nyo nagawa sa akin? Hagalit na sigaw niya sa dalawa mabilis na umalis sa mesa si Bianca para sana magbihis pero kaagad siyang nahila ni Liana at kaagad na ginawaran ng mag-asawang sampal hayop ka itinuring kitang kapatid dahil akala ko mapagkakatiwalaan kayon pala. Trork ang lintika napakalandi mo isa pang sampal at diyak ang ginawa ni Eric sa kaibigan niya na paigik lang ang kaibigan habang si Daryline hindi nakagalaw sa kinatatayuan niya dahil ibang Liana na ang nakikita niya tama na please tama na umiiyak na sabi ni Marjorie, habang yakap ang katawan niyang wala pa ring saplot tama na kulang pa yan sa kahayupan yung dalawa tama na please kasi buntis na ko. Umiiyak na sabi ni Bianca na akmang tatadyakan ulit ni Liana ang tiyan niya, say hindi na ito nakapagsalita pa. Muntik nang matumbas si Liana, umatras siya, at kaagad naman siyang nahawakan ni Pero mabilis na dumapos sa mukha nito ang sampal niya dahilan para matigilan ito. Mga hayop kayo. Wala kayong kasing sama. Magsama kayong dalawa sa impyerno at huwag kayong magpapakita sa akin kahit kailan. Hindi na niya napigilan pang tumulo ang mga luha niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Walang salita na lumabas ng opisina si Liana habang si Bianca ay umiiyak na nagbihis at wala ring salita na lumabas siya sa opisina ni Ramdam niya ang sobrang sakit, hindi dahil kay G, kung hindi dahil sa pagtatapos ng pagkakaibigan nila ni Liana. Kuya, stop the car, utos ni Shelo sa driver nila nang. Kilala niya ang taong parang wala sa sarili na naglalakad sa highway. What's wrong? Tanong ni Adrian. Hindi sinagot ni Shelo ang kapatid. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at kaagad na dinaluhan ng dalagang animoy walang nakita. At bago pa man siya mabangga sa sasakyan nila Shelo ay mabilis na siyang nahila ni Adrian hanggang sa tuluyan nang nawalan ng malay ang dalaga sa bisig ni Adrian. Oh shucks, kuya. Dalhin na natin siya sa ospital, tarantang sabi ni Shelo. Mabilis na binuhat ni Adrian ang dalaga at pati siya ay kinabahan na rin. Pagdating sa ospital ay sinalubong agad sila ng kaibigan nilang doktor. What happened to her? Nag-collapse lang po siya, Dosi, si Shelo ang sumagot. Okay, dalhin niyo na siya sa klinika. Mabilis na dinala ni Adrian ang dalaga sa klinik ng kaibigan na doktor, at kahit nasa maayos na ang kalagayan ng dalaga, ay hindi pa rin mapakali si Adrian. Kailangan niya lang ng pahinga na maya-maya lang ay magigising na rin siya sa kapaang nakahinga ng maayos si Adrian. Sabi ko sa'yo ayos lang siya Ikaw naman kasi yung nagpapanik ka masyado, parang asawa mo iyang nahimatay Hindi ka pa nga kilala niya no, kaagad na bulyaw ni Shelo sa kapatid niya. Sa halip na sagutin ang dalaga ay kinuha ni Adrian ang cellphone at tatawagan sana ang tauhan nang maunahan siya nito. Sir, nasa ospital po ang kaibigan niya, dinala ko nang mawalan ito ng malay at kamuntik ng malaglag ang dinadala niya. Napabuntong hininga si Adrian habang sinusulyapan ang dalagang tulog.
Okay, matapos siyang lumabas dyan, dalhin mo muna siya sa malayo sa VE na iyon at gusto kong alamin mo kung anong nangyayari sa kanila ng kaibigan niya. Kape po, sir. Ilang araw na ang nakaraan mula nang mangyari ang insidente na iyon. Ilang araw na rin na hindi mahagilap ni E ang nobya niya. Wala siyang balita dito ni text o tawag ay hindi nito sinasagot. Kamusta na ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Shelo kay Liana. Matapos kasi nilang dalhin ito sa ospital nang mag-collapse ito, ay naging magkaibigan na ang dalawa. Okay na ako. Salamat sa tulong mo, pasimple pa siyang umiti rito. Wala iyon, saka kahit sino naman sigurong makakakita sa'yo, ganun din ang gagawin. Bakit pala ang bait mo sa akin, ni hindi mo nga ako kilala? Mabait naman talaga ako at saka wala lang, gusto ko lang maging kaibigan ka. Maaari mo na sigurong sabihin sa akin kung bakit ka nag-collapse noong araw na yon. Agad na nagbaba ng tingin si Liana at naalala na naman niya ang naganap sa opisina ni Daryl. Sobrang sakit pa rin sa kanyang nangyari at hindi niya alam kung kailan niya makakalimutan ang lahat ng yon. Kung gusto mong magliwaliw muna para saglit na makalimutan yung mga problema mo, pwede ka namang sumama sa akin. May alam akong lugar na pwede kang makapag-isip ng tama at para malayo ka na rin sa mga nanakit sa'yo, makahulugan na sabi ni Shelo. Paano mo nalaman na may nanakit sa akin? Takang tanong ni Liana sa kasamang dalaga. Ano ka ba? Ang mga ganyan kasi alam ko na yan. At alam kong heart problem ang sakit na nararamdaman mo ngayon, nakangiti pang sabi ni Shelo. Alam na nila ang lahat at ang kailangan lang nila ay ilayo si Liana kay Daryl. Nakausap na rin nila ang ina ni Liana. Mabuti na lang at nagtiwala ito sa kanila, kaya okay lang kung saan nila dadalhin si Liana. Alam naman nito kung saan sila pupunta. What did she say? Tanong ni Adrian sa kapatid niya. Okay na, kuya. Pumayag na siya, ngiting tagumpay ang makikita sa mga mata ni Adrian, kahit siya lang mag-isa ay alam ng kapatid na nakangiti ito ngayon. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mong sasaktan si Liana? Ano na ngayon at talagang kaibigan pa niya ang kalumpang mo? Wala ka na ba talagang hiya sa katawan, Daryl? Galit na sigaw ng kanyang ina sa kanya. Galit na galit ito nang sabihin ni Daryl ditong totoo. Gumawa ka ng paraan para magkabalikan kayo. Wala akong pakialam kung buntis man ang kaibigan niya, kay Liana ko lang gustong magkaapo, at hindi sa desperadang babae na yon. Galit na nasabi ng ginang bago niya iniwan ang anak. Nakailang balik pa si Daryl sa bahay ng nobya niya, pero hindi pa rin sinasabi ng ina nito kung saan ang dalaga pumunta. Kahit lumuhod na siya sa harapan nito, talagang matigas ang ginang at ipinakita pa sa kanya ang kuha nila ni Bianca na nasa kama sila. Hindi ko alam kung kanino galing ang mga pictures na iyan, bigla na lang iyan dumating dito sa bahay. Alam mo, G, nanghihinayang ako sa inyong dalawa ni Liana, dahil talagang nagustuhan kita para sa anak ko dahil nirerespeto at inaalagaan mo siya. Pero ngayon, sinaktan mo siya, nasasaktan din ako, yay. Mahal na mahal ko ang anak ko, kaya hindi ko kayang makitang nasasaktan siya ng dahil sa'yo, kaya kung maaari lang, huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko. Kung talagang mahal mo siya, hahayaan mo siyang makamove on sa'yo. Laglag ang balikat ni Daryl nang umalis sa bahay nila Liana. Sobrang man ang pagsisisi niya, hindi na niya maibabalik pa ang dati sa kanila. Wow! Ang ganda naman nito, nakangiting sabi ni Liana kay Shelo nang dalhan siya nito ng mga bagong pitas na bulaklak. Galing kay kuya yan lahat. Sabi niya ibigay ko raw sa'yo yan kaya dinala ko dito, nakanguso niyang sabi. Natawa naman si Liana sa inasal ng dalaga. Isang taon na rin siyang namamalagi sa naturang isla kasama si Shelo. Minsan naman ay dinadalaw sila doon ni Adrian at talagang naglalaan ito ng araw para makasama silang dalawa ni Shelo. Did you like that? Sulpot ni Adrian sa likuran ng dalawa. Naman, ang ganda kaya, nakangiti niyang sabi sa binata. Nang makita ni Shelo na nawala sa kanya ang atensyon ng dalaga, ay mabilis na umalis si Shelo, kaya ang dalawa na lang ang naiwan. Mabuti naman at nagustuhan mo. How are you here? Okay naman, salamat sa tulong ninyong magkapatid ha. Unti-unti ko nang natatanggap ang lahat. Great, pero Adrian, kasi gusto ko nang umuwi kay mama, nami-miss ko na kasi siya eh. Araw-araw ko naman siyang nakakausap, pero iba pa rin yung kasama ko siya. Are you sure?
Nakayuko niyang sabi pero agad din siyang napaangat ng tingin ng itaas ni Adrian ang tingin niya. Okay, bukas na bukas aalis na tayo rito. Talaga? Hindi biro yon? Hindi joke? Nope. Yes? Thank you. Dahil sa sobrang saya niya ay wala sa sariling nayakap niya ang binata. Hindi naman nakagalaw si Adrian sa ginawa ni Liana pero deep inside ay sobrang saya niya. Niyakap niya na lang din ang dalaga nang mapagtanto ang ginawa niya ay nahihiyang kumala sa pagkakayakap niya si Liana kay Adrian. Sorry, nabigla lang ako, nahihiya nitong sabi. It's okay, let's go. Nakaluto na siguro si Manang Nilda. Kahit nasa isla sila ay meron pa ring katulong sina Shelo at Liana doon, sinadya iyon ni Adrian para hindi mahirapan ang dalaga habang nandoon ito kasama ang kapatid niya. Mama, na-miss kita, nakangiting sabi ni Liana habang yakap ang ina. Ang batang ito talaga. Akala mo naman kung saan siya nanggaling sa kaaraw-araw naman tayong magkausap, hindi ba? Pero iba pa rin yung kasama kita, Mama. Hay, o sige na. Pumasok na kayo pati kayong dalawa, dito na kayo kumain at nagluto ako ng para sa inyo. Sabay na pumasok ang magkapatid sa loob at pinagbigyan ng ginang. Sa hindi kalayuan ay kita ni Daryl kung papaanong alalayan ng isang lalaki si Liana. Gusto niyang saktan at suntukin ang lalaki pero hindi niya kayang harapin ang nobya. Matagal na siyang nagpapabalik-balik sa bahay ng nobya at ngayon lang niya ito nakitang muli. Nawala lang ang atensyon niya sa tinatanaw ng tumulog na ang cellphone niya. Nasaan ka na ba at kanina pa ako naghihintay sa'yo? Bungad ka agad ng ina sa kanya. Masyado pang maaga para sa party na yan. Don't worry, Maam, darating ako sa oras na magsimula na ang party. May importante lang akong pinuntahan kung ang tungkol na naman kay Liana. Oh my goodness, Jed. Sa tingin mo ba mahal ka pa niya? Bakit hindi mo na lang asikasuhin ang anak mo kay Marjorie? Bae, Maam. Napabuntong hininga si G matapos ibaba ang tawag. Hindi niya matanggap na wala na sila ni Liana, kaya gagawin niya ang lahat para bumalik lang ito sa kanya. Wow, Enva Ghost. Hindi kita nakilala kaagad ah. Mas lalo ka pang gumanda, maanghang puri ni Shelo kay Liana nang pasukin niya ito sa kwarto kung saan nila inaayusan. Salamat, Shell. Pati nga rin ako, hindi ko na nakilala yung sarili ko nang humarap ako sa salamin eh. Iba talaga pag may pera no. Nagagawa lahat. Tama ka, pero alam mo bang may hindi nabibili sa pera? Ano naman yon eh, turo ni Shelo sa dibdib ng dalaga. Kahit mapera ka kung hindi ka mahal ng isang tao, wala ka talagang magagawa, kahit bayaran ka pa ng mahal, kung hindi mo naman gusto wala pa ring kwenta ang pera mo, makahulugan na sabi ni Shelo. Let's go, nasa baba na si kuya, hinihintay na tayo. Sabay na lumabas ang dalawa sa kwarto at sabay na bumaba ng hagdan. Kahit nakapunta na si Liana sa bahay ng magkapatid, hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa ganda ng bahay. Nakasandal si Adrian sa kotse habang hinihintay ang kapatid at ang dalagang matagal na niyang gustong angkinin. Sa kanya lang ito. Nang matanaw ang dalawang babae ay parang minamagnet ang mga mata niya sa dalagang papalapit sa kanya. Sobrang ganda nito sa suot niyang gown na humapit pa sa katawan niya at lalo pa itong tumaas nang magsuot ito ng heels. Hoy, kuya! Baka matunaw si Liana sa kakatitig mo sa kanya. Hirit ni Shelo sa kapatid niyang nakatulala ng nakatingin sa kasama niyang dalaga. Oh sorry, halos hindi ko kasi siya nakilala, sabay iwas niya ang tingin dito. Maging si Liana ay hindi rin makapaniwalang nakatingin sa gwapong nilalang na nasa harapan niya, ang gwapo kasi ni Adrian sa suot niyang tuksedo. Let's go, pinagbuksan niya ng pinto ang dalaga habang si Shelo ay nauna nang pumasok sa harapan at si Adrian at Liana ay nasa passenger seat. Pagdating nila sa naturang party ay marami ng tao, at dahil hindi sa naisa ganong klaseng party, ay nahihiyang nakatingin si Liana sa mga naroroon. Don't be Ivy, higit na mas maganda ka kaysa sa kanila. Pag-check-in na isama sa ganitong klaseng event, bulungan sa paligid na nakalampas sa pandinig ni Liana, kaya mas lalo pa siyang dumikit kay Adrian na ikinangiti naman ng binata. Humiwalay si Shelo sa kanila, kaya sila na lang dalawa ang magkasama. Hello Dim Escudero, mabuti naman at nakarating ka. Salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon ko.
You're welcome, Zinky Hernandez, sabay pakikipagkamay ni Adrian dito. And who's this beautiful lady beside you? Mapanuring tingin na tanong ni Amy Hernandez kay Adrian. She's my girlfriend Amy Hernandez and you know me. Ayokong pinakikialaman ang personal na buhay ko at mga pag-aari ko, makahulugan na sabi ni Adrian sa kausap. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Amy Hernandez kay Liana at itinuro kay Adrian kung saan ang upuan ng mga si. Ang mga kalalakihan na nandoon ay hindi maiwasang tumingin sa gawin nila Liana, paghanga ang unang makikita sa mga mata nila ikakaiba kasi ang gandang nakikita nila sa dalaga at naiinggit sila kay Adrian dahil ito ang kasama ng dalaga. Kung akong boyfriend niyan, ibabakura ko na yan, mahirap na't baka makuha pa ng iba. Alam ni Adrian na si Eric ang pinag-uusapan ng mga lalaki sa hindi kalayuan sa kanila, kaya mas lalo pa niyang idinikit ang dalaga sa kanya. Nang mapatingin si Liana sa kanya ay nginisan niya lang. Samantalang dumating na rin sila Ire, kasama ang kanyang ina, tulad nila Adrian ay imbitado rin ang mag-ina sa naturang event, nagulat pa si G nang makilala ang babaeng kasama ni Adrian. Nakilala niya kaagad doon nang makita niya ito sa bahay ni Liana kanina, kaya duda siyang ito ang nagtago kay Liana mula sa kanya. Nag-umpisa nang magsalita ang Easy at isa-isang pinangalanan ang mga bigating bisita kasama si Adrian. Nang marinig ni Jared ang pangalan ni Adrian, ay kaagad na hinanap niya kung saan ito nakaupo. Kilala niya ang lalaki, sino ba naman ang hindi nakakakilala sa isang Adrian Escudero. Nandito rin sila, bulong ni Liana sa binata. Dahil isa sila sa inimbitahan. Don't worry, hindi kanya mahahawakan pang muli, promise, agad namang napanatag ang loob ni Erica. Nagpatuloy na nagsasalita ang Easy sa stage habang si Jared ay nasa kasama lamang ni Adrian nakatingin. Halos hindi na niya makilala ang dating nobya dahil sa kakaiba nitong ganda ngayon. Adrian, sa restroom lang ako, bulong niyang sabi sa binata. Sasamahan na kita no? Hindi na, okay lang. Dito ka na lang. Sandali lang naman ako eh. Magpapaturo na lang din ako kung saan ang restro dito. Tumango lang si Adrian at hinayaan na lang ang dalaga. Nakahinga ng maluwag si Eric matapos siyang umihi. Naghugas lang siya saglit ng kamay pagkatapos ay lumabas na siya, pero ganun na lang ang gulat niya nang may humila sa kanya. Ano ba? Bakit napahinto sa pagsasalita si Eric nang makilala kung sinong humila sa kanya? Mine, bitawan mo ako, pahablot na kinuha ni Liana ang kamay niya. Mine, please mag-usap tayo ng maayos. Maayos pa natin to, di ba? Alam kong mahal mo pa rin, hindi na pinatapos ni Liana si George, sa sasabihin nito. Aagad nang lumapat sa mukha nito ang malakas na sampal niya. Pwede ba, tumigil ka na? Wala na akong pakialam sa'yo at huwag na huwag ka nang lumapit sa akin. Ang babaeng nabuntis mo ang dapat na asikasuhin mo't hindi ako. Main sandali, agad na paatras si Judge sa akmang paghawak niya kay Liana nang may kumasa ng baril sa likod niya. Layuan mo ang young lady kung ayaw mong may mangyaring hindi maganda sa'yo. Banta ng tauhan ni Adrian na inutusan niyang bantayan ang dalaga. Hindi makapaniwalang nakatingin lang si Jared kay Erica. Young lady, okay lang po ba kayo? Hindi ka ba nasaktan, nag-aalalang sabi ng lalaki sa kanya. Okay lang ako. Don't worry, salamat nga pala. Tayo na, bumalik na tayo sa loob, tumalikod na si Liana pero agad din siyang napahinto nang magsalita si. Anong meron kayo ni Amy Escudero? Bakit kung pabantayan kanya daig mo pang asawa niya? Huwag mong sabihin na si Amy Escudero na naman ang gusto mong puntiryahin. Dahil ba mas mayaman siya kay napahiyaw si G sa gulat ng biglang hablutin ni Liana ang silencer na 45 na baril ng bodyguard niya at ipinutok malapit sa may paa ni Jerd. Wala kang kwenta, Jerd. Ako katulad mo at kung akala mo'y pera lang ang habol ko sa'yo. O sige, sabihin na nating pera mo lang ang habol ko at kaya ako lumapit kay Andy Escudero dahil mas mayaman siya sa iyo. Ano, okay ka na? Kaya kung maaari, huwag ka nang lumapit pang muli sa akin dahil ang susunod na balang pakakawalan ko dyan ko na itatama sa maliit mong utak. Wala kang kwenta, galit na sabi ni Eric sa kaharap na lalaki. Pinagpawisan ng wala sa oras si Jerd. Ang akala niya katapusan na niya hanggang sa makabalik si Caleb sa upuan niya. Hindi siya makapaniwalang nagawa yun Liana sa kanya,
ibang-iba ito si Liana na nakilala niya. Nang makaupo na si Liana sa upuan niya ay saglit na kinausap si Adrian ng tauhan niya na dumilim ang mukha niya at naikuyom ang kamao niya habang nakikinig sa kausap pero nang marinig ang ginawa ni Liana ay kaagad na umamo ulit ang mukha ni Adrian at paghanga sa dalagang naramdaman niya. Kaagad na niyang pinaalis ang tauhan at kaagad na pinagsalikop niya ang kamay nilang dalawa ng dalaga. Di naman nag-react si Liana sa ginawa ni Adrian, tumingin lang siya dito't ngumiti ng matamis, ramdam niyang may nakatingin sa kanila ni Adrian pero pinabayaan niya lang yun. Matapos ang event ay kaagad nang lumabas sa naturang building ang tatlo. Ayaw pa sanang umuwi ni Sheila pero tingin pa lang ng kuya niya takot na siya kaya napilitan siyang sumama na lang sa mga ito. At naniniwala ka talaga sa babaeng yan, Dean Escudero? Hindi mo ba alam na gold digger ang babaeng yan? Pera lang ang habol niyan sa'yo, hindi mo ba alam yun, nakangising sabi ni Jed. Sinisiguro niya kung hindi mapupunta sa kanya si Liana, hindi rin ito mapupunta kay Adrian. Kuya, napasigaw nang wala sa oras si Sheila nang inisang hakbang lang ni Adrian ang pagitan nila ni Jed at kaagad nung binigyan ng isang suntok sa mukha dahilan para matumba to. Kuya, tama na. Sigaw ulit ni Sheila pero parang walang naririnig si Adrian. Susuntukin na sana niya ulit si Jed nang yakapin siya ni Liana. Tama na, please haya mo na siya, naiiyak na pigil ni Eric kay Adrian. Mabilis na kumalma si Adrian ang yakapin siya ng mahigpit ni Eric. Let's go, please. Umalis na tayo, pinagtitinginan na tayo ng mga taong nandito sa labas pakiusap ni Liana sa binata. Hinilanan niya ang lalaki papunta sa kotse, nakasunod naman sa kanila si Sheila at ang mga bodyguards nila. Baka kung anong gawin niya kapag umuwi na kayo. Ayokong akong dahilan kung bakit siya makagawa ng hindi maganda, nag-aalalang sabi ni Liana nang makarating sila sa bahay nila. Don't worry, ako na bahala sa kanya at tatawagan na lang kita kung may hindi man siya magandang gagawin. Unang pagkakataon kasi na nagpapigil siya sa isang babae at tanging ikaw lang ang makakagawa nun in short, di silang nakikinig si kuya. Sige na, alis na ako. Nga pala, ang galing mo kanina ha. Para ka talagang totoong girlfriend niya Sige na baka mainip na iyon, hindi alam ni Liana kung anong mararamdaman niya, masaya siya sa sinabi ni Sheila pero hindi niya alam kung bakit siya masaya. Totoong nagpapanggap lang sila na magnobyo pero hindi niya pinagsisisihan yon. Pumasok ka na, huwag ka nang kiligin dyan. Oras na para matulog, nahihiyang tumingin si Liana sa kanyang ina habang kita niya sa mga ito ang panunukso sa kanya. Pagdating sa mansyon ng mga Escudero ay sa minibar agad dumiretso si Adrian. Kayong dalawa, samahan niyo akong uminom, turo niya sa dalawang bodyguards nila. Pero sir, kasi sasamahan niyo akong uminom o wala na kayong trabaho bukas. Mabilis pa sa 4 oras ang dalawa na sumunod kay Adrian papuntang minibar. Naiiling naman si Sheila na nakatingin sa kuya niya at sa bodyguard nitong takot matanggal sa trabaho nila. Huwag kang masyadong maglasing, kuya, baka hindi ka na magustuhan ni Erica niyan, lalo pang uminit ang ulo ni Adrian sa sinabi ni ang kapatid niya. Kayong dalawa, may mga girlfriend ba kayo? Unti-unti nang nalalasing si Adrian. Ako sir, meron. Really? Paano mo ba napaibig ang nobya mo ha? Magkwento ka naman, lasing ang sabi ni Adrian. Napakamot sa kanyang ulo ang tauhan at naghahanap ng maipapayo sa boss nila. Panay naman ang ngisi ng kasama niya, yan ang napapala mo, ang daldal mo kasi, bulong ng isa pang lalaki na kasama niya. Ganito lang sir, mahal mo naman siyang Lady Liana no? Ano kaya kung hindi mo siya makuha sa santong dasalan, kunin mo na lang siya sa santong paspasan, nakangising sabi ng tauhan niya. Kaagad naman itong nasiko ng isa pa niyang kasama. Sira ulo ka. Paano kung totohanin niya yung sinabi mo, SDR ka pa kay boss, pabulong nitong sabi. Problemado namang nakatingin ang lalaki sa boss nila. Ano naman ang sasabihin ko iliyon ang ginawa ko sa girlfriend ko Ayon hindi na humiwalay sa akin, loko kang talaga, natatawang sabi ng isa pang lalaki. 11 na ng gabi nang tumunog ang cellphone ni Erica Adrian, napatawag ka, hello darling, missed you ha Sir Adrian, baka narong I love you ni lady, napatingin si Liana sa cellphone niya nang mamatay ang tawag. I love you, nag-I love you siya sa akin, mahal ako ni Adrian. Kaagad na nag-init ang pisngi ni Liana ngang magpaulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Adrian sa kanya.
Ano ba? Bakit ka naman kikiligin hindi ka pa nga niya nobya kinikilig ka na dyan, si Tan ang kabilang bahagi ng isip niya. Ay ewan ayun na lang ang nasabi niya habang bumalik siya sa paghiga sa kama at nagpagulong-gulong doon. Ilang araw pang nagdaan nakabalik na si Liana sa dati niyang trabaho masaya naman siyang sinalubong ni Greg para sa kanyang kaibigan gagawin niyang lahat maging masaya lamang ito salamat sa pagtanggap mo ulit sa akin Sir Greg hindi ko akalain na. Welcome pa rin ako dito sa kumpanya mo of course malakas ka sa akin kaya sige na mag-umpisa ka na nahihiyang umupo si Liana sa bagong upuan niya, hindi niya alam kung bakit yun pinalitan ng komportable na siyang nakaupo, ay nagtaas siya ng tingin ang iba ay ngumiti sa kanya, meron namang nagtaas ng kilay at merong matalim ang tingin sa kanya ang kapal ng mukha niyang akitin si Sir Greg, kaya naman pala sila naghiwalay ng nobyo niya, dahil si Sir Greg pala ang gusto niya, sabi ng isa pa niyang kasama, gustong matawa ni Liana sa sinabi ng mga kasamahan niya, hindi niya alam na updated palang mga ito sa takbo ng buhay niya. Hindi pa nakakapag-umpisa si Liana sa trabaho nang may dumating na delivery boy at may dala itong bulaklak delivery po para kay Miss Liana Sebastian. Lalong tumaas ang kilay ng mga kasamahan niya nang banggitin ng pangalan niya ako po si Erica halika. Po dito po tayo para po sa inyo maam pakipirmahan na lang po ito matapos pirmahan ay nagpaalam na ang delivery boy halos tumalon mula sa kanyang dibdib ang puso niya nagmabasa kung kanino yun galing paano niya nalaman ang paborito kong bulaklak. Nagtatak ang tanong ni Liana sa sarili niya habang ang mga kasama niya, hindi pa rin makapaniwalang may nagbigay sa kanya ng bulaklak kaagad pagod na napahilot ng kanyang balikat si Liana at maraha na umunat siya, pagod ang una niyang naramdaman kaya. Mabilis na siyang nagligpit para makauwi na rin siya Adrian Jerin sabi nito, habang nakabukas na ang pinto ng sasakyan kanina kapabadi. At ihahatid kita sa pag-uwi mo salamat sa flowers, nagustuhan ko, hindi lang basta nagustuhan dahil paborito ko. Talaga yung bulaklak na pinadala mo paano mo nga pala nalaman ang paborito kong bulaklak na yon agad na napakamot sa ulo si Adrian dahil mukhang mapapaamin na siya rito pasok ka na bago pa man siya makahakbang ay may huminto ng isa pang sasakyan kas. Mine, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Daryl. Ano ba? Kailan ka ba titigil? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung anong sasabihin ko sa'yo? Alam kong hindi kanya tunay na girlfriend, na nagpapanggap lang kayo para may maiharap siya sa mga tao, sabi ni Daryl. Pwede ba? Hindi ako interesado sa sasabihin mo at kung iyan lang ang pinunta mo dito, umalis ka na, sagot ni Liana. Kahit pa ba sabihin ko sa'yong hindi aksidente ang pagkikita niyo ni Engie Escudero? Sinadya niya iyon at ng kapatid niya para mapalapit sila sa'yo, hindi ka rin ba magtatanong kung bakit? Tumaas ang isang kilay ni Liana na nakatingin kay Ige. Gusto niyang marinig ang sasabihin nito, kaya hindi muna siya pumasok sa kotse. Dahil matagal ka na niyang gusto, Liana. Matagal ka na niyang pinasubaybayan sa mga tauhan niya dahil gusto ka niya. Gusto niyang malaman kung anong takbo ng buhay mo, and hindi ka man lang ba magagalit sa kanya? Takang tanong nito. Ano naman sa'yo kung pinasubaybayan niya ako Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo makaka-move on kaya ako sa'yo? Alam mo, masyado ka ng pakialamero Kung totoo na mahal niya ako, ano naman sa'yo? Wala naman na tayo, di ba? Sa kabinata siya't dalaga ako so okay lang naman kung magustuhan niya ako at kung magustuhan ko siya. At kung naging obsessed man siya sa akin dahil mahal niya ako, wala naman siyang masama na ginawa sa akin. Inalagaan at ginawa naman niya ang lahat para sa akin at pinagpapasalamat ko iyon, sabi ni Liana. Ang kaninang kinakabahan na reaksyon ni Adrian ay biglang nabura nang marinig ang sinabi ng dalaga. Kung mahal niya ako, mahal ko rin naman siya at aaminin kong nagpanggap lang kami, ano naman ngayon sa'yo? Gusto mo totohanin namin at sa harap mo pa mismo kami maghalikan? Hindi na naituloy pa ni Liana ang sasabihin niya nang hapitin siya ni Adrian sa bewang at kaagad na pinaglapat ang labi nilang dalawa. Nanlaki ang mata ni Liana nang maglapat ang labi nilang dalawa at nang gumalaw ang labi ng binata, wala sa sariling nakipagsabayan siya rito. Hindi dahil para pagselosin si Daryl, kung hindi dahil gusto rin niya ang halik na yon. Pumalatak si Greg nang makita ang ginagawa ng kaibigan. Iling na lang siya nakatingin rito at parang wala itong balak napakawalan ng labi ng dalaga, kahit pa nasa public place sila at may mga nakatingin na sa kanila ay may kasalanan na bang magaganap. Sulpot ni Shelo sa harapan ng dalawang naghahalikan.
Agad namang naitago ni Liana ang mukha niya sa dibdib ni Adrian dahil sa hiya niya sa mga nandoon. Ramdam pa rin niya ang pag-init ng pisngi niya. Kinikilig naman ang mga nandoon na nakikiusyoso din kabilang na si Greg at si Shelo na kararating lang din walang paalam na umalis si Caleb sa kinaroroonan ng dalawa. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa na makuha pa ulit ang loob ng babaeng mahal niya. Hindi rin niya alam kung saan ngayon si Marjorie. Hinahanap niya ito dahil sa anak niya pero nakailang palit na siya ng private investigator, wala pa rin siyang nakukuhang information about sa pinapagawa niya. Kung hindi mo sana siya sinaktan noon, hindi mangyayari sa'yo yan ngayon. Wala kang ibang masisisi kung hindi ang sarili mo lang din kaya atupagin mo na lang ang paghahanap sa anak mo. Kahit hindi ko gusto ang babaeng yun, para sa'yo, siya pa rin naman ang ina ng apo ko, kaya gusto kong hanapin mo siya at dahil hindi ito sa bahay, dahil gusto kong makasama ang apo ko. Daryl, kahit yun lang naman ay maitama mong pagkakamali mo, seryosong sabi ng kanyang ina sa kanya. Matapos magkaaminan ay nagpropose kaagad si Adrian sa dalaga na ikinatuwa ng lubos ang ina ni Liana. Mukhang babakuran ka na ng nobyo mo anak, natutuwang anya rito. Mahal ko naman po siya ma at nagpapasalamat ako sa kanya. Kung hindi dahil sa kanila, ewan ko kung ano na kayang nangyari sa akin ngayon. Wala naman akong tutol dyan anak basta't mahal ka niya at hindi ka niya sasaktan. Makita lang kitang masaya na rin ako. Niyakap ng mahigpit ni Liana ang kanyang ina't nagpasalamat dito. Mabilis na dumaan ang mga araw, nakangiting nakaharap sa salamin si Liana habang hindi makapaniwalang nakasuot na siya ng isang mamahaling gown na gawa pa sa isang sikat na designer at ang design ng gown niya ay sobrang nagustuhan niya. Humapit din iyon sa katawan niya kaya't kitang-kita ang kurba ng katawan niya. Sa likod niya kita niya ang babaeng matamis na ngumiti sa kanya at kaagad na inayos ang nahulog niyang buhok at ibinalik sa tenga niya. Ang ganda mo sobra, nakangiting sabi ni Shelo habang nakatingin din sa salamin. You deserve this, deserve mong magsuot ng ganito kagandang gown at sobrang swerte ni kuya sa'yo. Sabi ko naman sa'yo mahahanap mo rin ang lalaking para sa'yo. Alam mong noon pa mahal ka na ni kuya pero ayaw mong maniwala sa akin Hindi ko naman kasi alam na matagal na pala niya akong pinasubaybayan. Huwag na natin yang pag-usapan, kailangan na nating umalis, nasa baba na ang bridal car na sasakyan natin. Naunang naglakad si Liana, nakasunod naman sa kanya si Shelo na siyang umaalalay sa kanya. Pagbaba pa lang nila sa bridal car ay nagkikislap ang kamera, kaagad ang bumungad sa kanila hanggang sa paglakad ni Liana sa aisle ay may mga nakasunod pa rin sa kanyang kamera. Halos mapuno ang simbahan sa dami ng bisita nila. Mga kilalang businessman ang kadalasan sa mga bisita nila hanggang sa matapos ang seremonya ay hindi pa rin makapaniwala si Liana na kasal na siya sa lalaking naging obsessed sa kanya. Masayang nagpalakpakan ang mga naroroon matapos ang halikan ng dalawa sa altar. Sa hindi kalayuan ay pilit na pinipigil niya ang sakit na nararamdaman dahil sa hindi niya pwedeng sirain ang kasal ng dating kasintahan. Aalis na sana siya sa kinatatayuan nang makita niya ang isang babaeng lumapit sa mag-asawa at niyakap nito si Liana. Halos hindi makagalaw si Gigi nang makilala niyang babaeng kayakap ng dating nobya at kinarga pa nito ang batang hawak ng babae. Marjorie, mahina niyang sabi habang hindi makapaniwala ang tingin niya sa batang karga ngayon ng dating niyang nobya. Mabuti naman at nakarating ka. Nakangiting sabi ni Liana habang nakangiting kinikiliti ang gwapong anak ng kaibigan. Salamat sa pag-imbita mo sa akin kahit malaki ang kasalanan ko sa'yo. Espesyal na araw mo ito kaya hindi pwedeng absent ako dito no, nakangiti ring sabi ni Bianca. Tayo'y nasa reception, hinihintay na nila tayo, kinuha na ni Bianca ang anak niya at dumistansya sa kaibigan. Alam naman ito na hindi na siya sasama sa reception. Sasama ka pa po ba sa reception, maambiyan ka? Tanong ng bodyguard niya sa kanya. Hindi na, aalis na tayo. Pinapasakay na si Bianca ng bodyguard niya saka ito pumunta sa driver's seat at kaagad na pinatakbo ang sasakyan. Huli na nang makarating si Daryl, nakaalis lang ang sasakyan na sinakyan ni Bianca at ng anak niya. Gusto sana niyang makausap ang babae pero wala na ito. Habang sa reception naman, matapos kumain ng mag-asawa ay kaagad na umalis sila dahil sa ibang bands gaganapin ang honeymoon nila, ayon na rin sa gusto ni Adrian.
Gusto niyang maging memorable ang lahat para kay Liana dahil napaka-espesyal nito sa kanya at gusto niyang doon mabuo ang unang supling nilang dalawa, kaya ang honeymoon nila sa halip na 1 buwan lang nagtagal pa sila doon ng 2 buwan bago tuluyang bumalik ng Pilipinas. Love, Litaf, I love you. Ikaw talaga. I love you too. Mahal din kita, love. Hindi man ikaw ang unang minahal ko, pinapangako ko namang ikaw na ang huling lalaki sa buhay ko. Ni Adrian Escudero. Nakangiting pumikit si Adrian habang nakaunan ang ulo sa lap ng asawa niya. Hindi naman maiwasan ni Liana na haplusin ang gwapong mukha ng asawa niya. Ni sa panaginip hindi niya inaasahan na magkakagusto si Adrian sa kanya. Wala na siyang mahihiling pa sa Diyos dahil nasa kanya na ang lahat at kahit nasaktan siya ng husto ay mas pinili niya pa ring magpatawad. Noong unang nalaman niya na si Adrian palang nagtago kay Bianca dahil gustong ilayo ni Daryl dito anak niya ay naawa kaagad siya kay Marjorie dahil kahit malaki ang kasalanan nito sa kanya itinuturing pa rin niya itong kapatid at binigyan ng ikalawang pagkakataon para magbago. Minsan talaga madayang tadna at minsan ay masisisi mo ang Diyos kung bakit nangyari yon. Pero hindi mo alam ginawa niya lang pala yon dahil may mas deserve sa'yo na kaya kang mahalin at alagaan at pahalagahan hanggang sa huli. Wakas,